Una sa lahat, konteksto muna. Sa panahon ni Jesus, ang mga kapwa niya Hudyo ay napaka-exclusive sa kaligtasan. Mataas ang tingin nila sa sarili. Tinuring silang the chosen people of God. Mula pa noong una, kami lang ang makapupunta sa langit. Kami lang mga Hudyo ang maliligtas. So, kapag hindi ka Hudyo, sa impyerno ang punta mo. Meron nga silang kasabihan, ang mga hindi Hudyo ay panggatong sa impyerno. Imagine, ganun sila ka-exclusive. Kaya, nung pagdating ni Jesus, giniba niya ang division between the Jews and non-Jews. Minahal niya kahit mga hindi Hudyo, Romans, Samaritans, mga Gentiles. Minahal niya kahit mga hindi kababayan. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero, bakit dito sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, huwag kayong pupunta sa mga hindi Hudyo. Doon kayo magmimisyon sa mga kapwa nating Hudyo. Hala, nakakalito. Nakapagtataka. Kasi, ano ibig sabihin? Nahawa si Kristo sa pagiging exclusive ng mga kapwa niya Hudyo? The answer is, of course not. Kilala natin si Jesus. Minahal niya lahat. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, huwag kayong pupunta sa mga hindi Hudyo. Kasi, pag pinangangaralan sila, wala silang problema. Nakikinig sila. Madali silang magbago. Madali nilang tinatalikdan yung mga kasalanan nila. Doon kayo sa mga kapwa nating Hudyo kasi sila ang mga matitigas ang ulo. Palagi nating pinangangaralan. Matigas pa rin ang mga puso, hindi nakikinig. Remember, sino yung sumigaw? Ipako siya sa krus. O di ba? Mga kapwa Hudyo, ang titigas ng ulo. Kaya tama si Jesus, doon tayo sa mga nawawala, mga kapwa natin, kasi sila, hindi nila sinulit yung presensya ko. Andito ako. But they do not recognize me. They do not acknowledge me. They do not love me. Kaya doon kayo magmimisyon. Okay? Naiintindihan na ba natin? Now, dito tayo papasok para sa ating pagninilay. Sa isa sa mga pinakamahirap na tanong na natatanggap namin galing sa mga tao. Padre, if God is love, why is there hell? Kung ang Diyos ay pagmamahal, bakit may impyerno? Ang sagot, ang impyerno po ay para sa mga tao na kahit ilang second chances na ang ibibigay ng Diyos, hanggang sa huling hininga, nanatili pa ring matigas ang ulo, matigas ang puso. Ayaw at hindi pa rin nagbabago. Kaya, walang magagawa ang Diyos. Kahit gawin niya lahat, pinadala na niya ang kaniyang pinakamamahal na anak. Pinahintulutang magdusa. Ang sakit nun. From the perspective of a parent, no? Looking, watching at your child nagdurusa. Pero ginawa ng Diyos Ama lahat. Dahil sa pagmamahal, dahil sa second chance na yan. Kaya, there is impyerno because it's for those na kahit anong gawin ng Diyos, dahil may freedom tayo, pinipili pa rin hanggang sa huling hininga ang kasamaan. So at this point, ito yung babaunin natin for our reflection. Sige po, mamayang gabi bago matulog, sana masagot natin, ha? Naranasan mo ba ang second chance ni Lord?
Ang tanong, ano yung ginawa mo? Binigyan ka ng second chance ni Lord. Sinulit mo ba yung pagkakataon na i-grab yung second chance at magbago? Or nanatili tayong matigas ang ulo?